Ayan guys, welcome to my vlog again sa aking mga followers and mga subscribers sa aking YouTube channel. Thank you for watching, and mga taga Samar High. Shout out meron dito nga estudyante. Nadadlagan to man nila. Actually guys, nahihiya sila kasi yun lang, dahil sobrang nilang ganda. And before we move on guys, karuyag ko mag shoutout Kuya Let's TV Pak, and then kay Police Brigadier General Ande Perez Diso ng Regional Director ng Police Regional Office 5 na sa Camp Ola, Legazpi City, and then Salus Cafe, the only vegan cafe in the whole Samar Island. Madali na mumutang nga Mabini Avenue, corner San Bartolome Street, and then Anictus Barber Shop, Adale San Bartolome Street, across tawag ito Gear Up Life ng San Bartolome Street at Balogan, and Naranila City Tours. And para mga alumni homecoming o mga alumni members ng Samar National School, Samar High School, Samar National School, according to the host batch 1999, an alumni homecoming will be on August 13 to August 16. Guys, damon mga surprises. And I know damo talaga yung mga bongga nga surprises kasi diri basta-bastaan host batch siya na. Kay an era member an era batch governor han Samar Province. Kaya ang mga gusto umuli para mag-attend or magbakasyon, para umapihan alumni homecoming sa Samar National School, book your tickets now and then enjoy the alumni homecoming. And among batch 1992, nagre-ready nila kami para participation naman na alumni homecoming. And salamat gyapon hatanan niya akong mga subscribers and followers ko akong FB page, and then subscribers ko sa aking YouTube channel. Now guys, magtatagalog tayo for the sake sa mga hindi nakintindi ng waray-waray, kasi marami nagtatanong, marami nagmi-message sa akin sa Messenger, nagre-request sila, sir, kung pwede naman itagalog na lang para at least yung Cebuano, Ilonggo, Bicolano, mga Ilocano na mga subscribers and the followers na hindi nakakaintindi ng waray, maintindihan din nila. So ngayon, ano nga bang topic ko? It is about language. Yan, kasi ang language guys is a medium na ginagamit natin to communicate para nagkakaintindihan. Kasi pag hindi tayo nagkakaintindihan, nagkakaroon ng misunderstanding, and after misunderstanding, it will resort to confusion, and then conflict. And then conflict, kakaroon na ng di pagkakaunawaan, magkakaroon ng away. Kasi hindi nagkakaintindihan. And note guys, ang lingwahe hindi yan pinagtatawanan. Kasi ang lingwahe natin kung saan man tayong lugar, it has existed or existed na yan, nag-exist na yan 1,000 years ago pa. Kagaya ng waray-waray, before pa dumating dito mga mananakop, meron ng sariling lingwahe ang Samar Island. Ayan guys, and when it comes to language naman guys, dito sa Samar Island, pag once waray-waray ka dito sa from Catbalogan ka, maintindihan ka the whole island. Kasi history wise, ang Catbalogan naging sentro ng buong Samar Island before pa ito naghiwa-hiwalay, before pa ito nagkaroon ng Northern Samar and Eastern Samar. And ang Eastern Samar din guys pala, for those who don't know, meron silang sarili ding wika, pero waray-waray din, it's another branch of waray-waray, another version of waray-waray. In Northern Samar, meron din yan, iba rin sila sa amin, pero naiintindihan nila kami, but then sometimes hindi namin sila naiintindihan. Okay, nagets na ninyo? And kung sa Leyte naman, Tacloban, syempre kasi yun ang kapital ng Leyte, naiintindihan na yan ng mga areas ng waray-waray, na mga waray-waray areas ng Leyte. Kasi ang Leyte guys, hati yan, the half sa west is Cebuano, and then sa south Cebuano rin. Ayan guys, ano nga bang pinagkaiba ng
waray-waray ng Tacloban and then Catbalogan. Siyempre, una-una muna itatagalog muna natin para maintindihan din ng iba. First word is una. Sa Tacloban na waray, siyahan. Gumagamit sila ng word na siyahan. Siyahan nga balay, siyahan nga eskina, didahan siyahan ko nga pagkita iya, nahusayan ako. Didiha amor, dito sa amin sa Catbalogan, gumagamit kami ng word na una. Ang unang eskina, unang balay. Or primero. Didahan primero, nga nakabati ako, nga ang iyahin yakan, nga mahusay ko na ako. Kung sa Tagalog, nung una na narinig ko, ang sabi niya na maganda daw ako. Second word, kapitbahay. Sa Tacloban, amyaw. Pero sa amin, hipid, neighbor, or kapitbahay. Number 3, walis tambo. Sa amin, or sa Tacloban, siphid, and sa amin dito sa Catbalogan, batad. Number 4, mahusay, or maganda sa Tagalog. Sa Tacloban is mahusay. Halimbawa, mahusay nga bado, mahusay yabado, maganda ang kanyang damit ito sa Tagalog. Pero sa amin, ginagamit namin ang mahusay na word para lang sa pag-describe ng babae. Ang ginagamit namin dito is maupay. Maupay nga balay, maupay nga bado, ibig sabihin nun magandang bahay, magandang damit. Number 5 is yakan, or salita. Sabi niya, sa Leyte, Tacloban, yakan, yakan niya. Pero dito sa amin, siring, siring niya, or sabi niya, nasiring hiya. Sa Tacloban, nayakan hiya. Number 6, durayhag, or sabi sa Tagalog, kung sa Tagalog, ihatid or ibigay. Sa kanila, durayhag. Pero dito sa amin, idulong or iduhol. Kasi sa Leyte, Tacloban, hindi maganda pakinggan para sa kanila ang word na idulong. Kasi ang ibig sabihin dun daw, ihahatid sa huling hantungan. Number 7, ang yung sitaw na gulay. Sa kanila, hantak. Sa amin, sitaw. Number 8, yung kalamansi. Sa kanila is limon or limonsito. Sa amin, kidcha. Number 9, hulabtog or bell pepper. Bell pepper, sa kanila is hulabtog. Sa amin, kalong-kagong. Number 10, yung laro. Sa Tacloban is mulay. Magmulay kita. Pero dito sa amin, uyag or uyas. Number 11, kasama or sasama, isama. Sa kanila, bulig. Halimbawa, bulig ako ng organization, bulig ako pagkalakat. Sa amin dito is upod. May word kami na bulig, pero iba ang ibig sabihin nun, tulong sa Tagalog. Sa kanila kasi, ang word na isama is bulig. Bulig ako kapag dalos, or bulig ako grupo, bulig ako pangalakat, ganun. Number 12 is yung minura or napagalitan. Sa Tacloban, busa. Sa amin, mulay or yamos. Next, gusto. O gusto sa Tagalog. Sa Tacloban naman is gusto rin. Gusto ko kumaon, gusto ko magyakan, gusto ko kumaturog. Sa amin, karuyag. Karuyag ko kumaturog, karuyag ko lumakat. Next is ugsa or before, or ano sa Tagalog before. Before is bago. Bago pa man umalis, ganun. Sa kanila, sa Tacloban gumagamit sila ng word na ugsa. Sa amin, dito sa Catbalogan, antis or sano. Sano yung magyakan, sano ka lumakat, or bago ka lumakat, or bago ka umalis, or bago ka maglakad, bago ka magsalita. Next is pag-iyak.
Sa Tacloban, ang word nila is na ginagamit is tuok. Sa amin is tangis. Dito sa Catbalogan. And number 16, the last lang dito guys is kahuna ko. Kahuna ko nga waray ka lumakat. Pero dito sa amin is kasabot ko. Kasabot ko waray ka lumakat, or sa Tagalog akala ko hindi ka umalis. Yan. So guys, I hope na meron din kayo natutunan sa mga tralala ng mga content ko. And maraming salamat sa mga palaging nanonood at palaging nag-share ng aking mga videos, lalo na sa aking mga subscribers sa aking YouTube channel. Di na matagal guys, magka-qualify na tayo sa monetization. And salamat din sa aking mga followers ng aking Facebook. Araw-araw na may mga nagpa-follow. And continue sharing my videos, and sana meron akong naibahagi na nakatulong sa inyong knowledge. By the way, I'm a licensed professional teacher, major in English. I took up Bachelor of Secondary Education, major in English. Okay, license. Kaso di ako nag-apply, di ako nagpa-ranking. Sariling sariling desisyon. Thank you very much guys.